totoo nga yung sinasabi nila na habang lumalaki ang mga bata, ay lumalaki din yung mga ginagastos natin mga magulang. Ay hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Pupunta nga pala muna kami sa clinic. Magpapacheck up po si uncle yung hapon. Ang weather natin ngayon mga auntie ay umaambon ng konti. Ito yung ganap namin ng Miyerkules, day off ni hapon. Ngayong araw nga pala, ay bibilhan namin si Kenshi ng bago niyang mesa at upuan. Ay dumaan nga pala muna kami dito sa clinic dahil magpapacheck up po si uncle yung hapon. So, ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto, ay nagbiyahe kami papunta sa Kains. Yaya ko kasi itong asawa ko, nabilhan namin si Kenshi ng bago niyang upuan. Ay nakita nga dito si uncle yung hapon. So nga lang, hindi ko po type mga auntie. Kaya niyaya ko siya ulit na pumunta naman ng Nitori. Andito naman kami ngayon sa Nitori mga auntie. Check natin kung meron dito upuan ng bata. Ang gusto ko po talagang bilhin para kay Kenshi ay maliit lang na upuan na kasya doon sa kotatsu table namin. Wala din po kami nahanap na maliit na upuan dito sa Nitori. Pero si uncle yung hapon, meron po nakita mga auntie. Dahil hindi namin mahanap yung gusto kong upuan para kay Kenshi. Kaya ang sabi ng asawa ko ay eto na lang daw yung bilhin namin. Isang mesa at isang upuan. Parang mataas siya para sa anak ko. Pero okay na din para magamit pa niya hanggang sa mag-high school siya. So eto na nga po mga auntie yung napili namin at bibilhin namin para kay Kenshi. Alam niyo po habang lumalaki tong anak namin, ay parang napapalaki na din yung gastos namin. Lalong-lalo na po ngayon na malapit na siya mag-elementary. Si Kenshin nga po pala mga auntie ay napakahilig pong mag-drawing. Pagkatapos namin bumili sa Nitori, ay kakain naman kami ng ramen. Andito naman tayo ngayon sa ramen-san. Ramen! Kakain kami ng ramen. Kita, Koko? Dito sa Tenho, naisipan namin kumain ng ramen. Gustong gusto ko dito dahil andito po yung favorite kong ramen. Alam niyo po, nung unang punta ko dito sa Japan, ito yung unang ramen na nagustuhan ko. Napakasarap ng ramen nila at napakamura. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, yung unang dumating, yung in-order namin para kay Kenshin. Ang sunod namang dumating ay itong gyoza. Ang gusto kong ramen nila dito ay yung Taiwan ramen. Ito nga po yung mga auntie, medyo maanghang. Tapos ito naman yung in-order ng asawa ko. Kain po tayo. Ang sarap. Kain tayo. Sarap. Sarap. Ito yung pinaka-favorite kong ramen dito sa Japan. Ang sarap. Ang anghang mga auntie pero ang sarap. Kahit maanghang po ito kinakain nating ramen, uubusin ko talaga itong mga auntie. Ito naman kaya siya may butas-butas kasi ganyan siya. Ganyan siya mga auntie. Kaya siya may butas-butas kasi sinasalo niya yung karne. Tapos yung sabaw may iwan. Meron din tayo ditong gyoza. Kapag ganitong malamig ang panahon, ay napakasarap kumain ng mainit na ramen. Para siguradong maubos ko yung isang bowl na ganito. Kapag lalabas at kakain ng ramen, ay hindi talaga ako nag-aalmusal. Naubos natin yung ramen. Ang anghang pero ang sarap. Meron pa tayo ditong gyoza. Yung sabaw nga po pala mga auntie dahil masyadong mamantika ay hindi talaga namin inuubos. Pagkatapos naman namin kumain ng ramen, ay dumaan po kami dito sa Yamato. Magpapadala po kasi ako ng konting Philippine foods kay Ate Cha. Nahihiya kasi ako sa kanya dahil hindi ko siya nabigyan ng sayote nung nag-harvest ako. Ang dami ko pang gustong padalhan at bigyan noon kaso nga lang konti lang po yung mga na-harvest ko. Next time, babawi talaga ako sa inyo mga auntie ko. Humingi na nga rin po pala ako dito ng papel. Susulatan ko ng address para sa mga Chacobaray. So, ito na nga po mga auntie, pag-uwi po namin ng bahay, ay lulutuin ko naman tong isda na binili ni uncle yung hapon noong nakaraang araw. Yung kalahati na merong laman ay papaksiwin ko at yung kalahati naman ay sasabawan at gagawin ko pong misoshiro. Actually po, hindi na kami kakain ng hapunan dahil busog na kami kanina dun sa kinain naming ramen. Dahil bumili po sa uncle yung hapon ng isda nung nakaraan para hindi masira at bumaho ay lulutuin ko na. Ga-adobo nga rin po pala ako dito ng pusit na maliliit. Lulutuin ko na tong mga to para kapag nagutom yung dalawang hapon ko ay meron silang uulamin. Nagisa nga po pala ako dito ng bawang sibuyas, meron ding luya at pagkatapos ng ilang minuto ay nilagay ko na itong mga pusit. Asa naman naglagay ako dito ng toyo, magic sarap at paminta. Tapos naglagay nga rin po pala ako dito ng konting tubig. Okay na po itong mga auntie at hayan lang natin ng ilang minuto para maluto. Luto na yung ating paksiw. Ito naman yung ating sabaw. At etong ating adobong pusit.
So, ayan po mga auntie, tapos na ako magluto ng hapunan namin. Actually mga auntie, dahil busog pa kami, kaya hindi na kami kakain ng hapunan. Etong pusit at isda, niluto ko lang po talaga kasi baka bukas bumaho na. Sayang naman mga auntie. Pagkatapos kong magluto, ay papakita ko nga po pala sa inyo itong mga binabad kong sayote. Nagkaroon na ng sprout, kaya bukas na bukas, ay tatanim ko na itong mga to. Marami pa akong sayote dun sa karton, pero 8 lang muna itong nilabas ko. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Ani, sama dyan. Bye-bye, Bina.